Magandang hapon sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa hapong ito. Tayo muna dumako sa panalangin. Aming Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa hapong ito ay niloob mo muli na kami ay makapakinig ng iyong salita. Inadalangin namin na kumilos ng makapangyarihan ang iyong salita sa aming kalagitnaan at tunay nga na ito ay magbunsod ng kaligtasan para sa mga wala pa sa inyo. Ako po na bilang mangangaral ay tulungan nyo, bigyan ng karunungan at kaunawaan na nagmumula sa iyong salita na mapahayag ito ng may kalinawan, na may katapangan at nawa si Kristo ang talagang nakikita sa mensahe na ito. Maluwalhati ka, O Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Sa hapon na ito ay muli tayong magbubulay ng kanyang salita. So kayo ba ay nakakita na ng isang kawan ng mga tupa? Sa ating bansa, bihira ang nagpapastol o nag-aalaga ng tupa. Dahil sa atin, kalimitan, ang inaalagaan, kalabaw, di po ba? Baka, mga nag-iilang nag-aalaga ng tupa, pero mga ilan-ilan lamang. Pero sa hapon na ito, ay talakayin natin ang isang teksto sa Biblia na sinasalarawan ng isang pastol at ang kanyang mga tupa. So sa isang kawan ng mga tupa, ay mayroong isang pastol na sa kanila'y nag-aalaga upang mapanatili na maganda ang kanilang kalagayan at malusog ang kanilang pangangatawan. Ang pastol din ito ang gumagabay sa mga tupa upang sila ay hindi maligaw o di kaya ay mawala sa kanilang hanay. Gawain din ng pastol na ingatan at ipagtanggol ang kanyang mga alagang tupa laban sa banta ng mga kaaway at nais gumawa ng hindi ka nais-nais sa mga ito. Handa ang pastol na ipaglaban at ipagtanggol ang kanyang mga tupa sa oras o anumang panganib. Bagamat siyempre may pastol, kilala ng pastol na ang kanyang mga alagang tupa na kung may maligaw man dito o mawala, alam ito ng pastol. At ganun din naman ang mga tupa. Kilala din nila ang kanilang pastol. Sila'y sumusunod dito at kanilang pinakikinggan. Ang tinig nito, patunay ng kanilang pagkilala na may isang pastol na sa kanila ay nangunguna. So, sa hapon na ito ay hahanguin natin ang pangangaral ng salita ng Diyos sa aklat ni Juan. Ito ay matatagpuan sa Kabanata 10, talata 27. So John chapter 10, verse 27, at ang sabi ng salita ng Diyos, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. So aralin muna natin ang teksto, ang talatang ito. Sino ang tupa na pinatutungkulan sa ating talata? So ang mga tupa na ito ay walang iba kung hindi ang mga mananampalataya. Sa Biblia, malimit na ginagamit ang tupa o ang mga tupa upang ilarawan ang isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo. Sabi ng awit, 100, Psalm chapter 100, verse 3, kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. At sino naman ang nagsasalita sa ating talata? Walang iba kung hindi ang ating punong pastol, ang mabuting pastol na si Kristo. So sa John chapter 10 verse 27, this is the voice of Christ. Sabi sa John chapter 10 verse 11,
Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Inulit-uli, bumabalang, John chapter 10, verse 14. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin. So there is a mutual, there is a close relationship sa shepherd at sa sheep. So sa hapon na ito, 3 punto. Ito yung mga katanungan. Ang unang punto, bakit pinapakinggan ng mga tupa o mananampalataya ang tinig ng Diyos? Bakit pinapakinggan ng mga tupa o mananampalataya ang tinig ng Diyos? Ikalawa, bakit kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa o mananampalataya? Bakit kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa o mga mananampalataya? At ikatlo, bakit sumusunod ang mga tupa o mananampalataya sa Diyos? Bakit sumusunod ang mga tupa o mananampalataya sa Diyos? Sa unang punto, bakit pinapakinggan ng mga tupa o mananampalataya ang tinig ng Diyos? So bakit nakikinig tayo, mananampalataya, mga tupa? Bakit tayo nakikinig sa salita ng Diyos? O bakit tayo nakikinig sa Kanya, sa Kanyang tinig? Sapagkat ang tinig ng Diyos ay nagsisilbing otoridad at katotohanan sa Kanyang mga tao. Ang tinig ng Diyos o ang Kanyang salita ang ilaw sa Kanyang mga tao. Sabi ng mga awit, chapter 119, verse 105, Psalm chapter 119, verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ito ay nagsisilbing gabay sa ating paglakad sa madilim na mundo na puno ng kasalanan. Ang tinig o salita ng Diyos ang batayan at pamantayan ng ating pananampalataya na ating ginagamit upang makapamuhay ng may kabanalan at katuwiran. Hindi natin literal na naririnig ang tinig ng Diyos. So hindi tayo paaaring magsabi na iilan na narinig na pumunta sila sa isang kwarto, narinig nila ang tinig ng Diyos, at paglabas ibang uri na sila lang nilalang. Narinig natin ang ganyang mga kwento. Ngunit naririnig natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, ng Biblia. So ano ang nagsisilbing ang salita ng Diyos bilang Kanyang tinig upang tayo matuto at turuang mamuhay sa daan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng 2 Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17, 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Kaya naman napakahalaga sa isang mananampalataya na hindi lamang binabasa ang salita ng Diyos o ang Biblia, ngunit ito din naman dapat ay pinag-aaralan at pinagbubulayan sa araw-araw nating pamumuhay. So mababasa natin ito sa Joshua chapter 1 verse 8. Di po ba ang sabi dito? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kung hindi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamu ka ng tagumpay. Na kung paano tayo kumakain araw-araw ng pagkain para sa ating pisikal,
Siyempre, para hindi tayo magutom, ayaw natin magutom, kaya tayo kumakain. Minsan, napapasobra din. Mas kailangan at higit ng ating espiritual, napakainin natin ito. So, salita ng Diyos ay mahalaga para ang ating espiritual na buhay, ang ating kaluluwa, ay maging malusog. At ito ay lumago din naman. Diba? At kung ang ating kaluluwa ay ating napapakain ng salita ng Diyos, tayo'y magiging handa sa banta at bulong ng kaaway. Siyempre, ang ating buhay bilang mananampalataya, hindi madali. Maraming pagsubok, maraming probidensya, ang kaaway, hindi tumitigil upang tayo ay bulungan ng mga hindi ka nais-nais, na mga bagay na maaari nating ikahulog sa kasalanan. So kung tayo ay puno ng salita ng Diyos, ang ating puso at isipan ay alam ang salita ng Diyos, hindi tayo basta-basta mahulog sa patibong ng kaaway. Kasi meron tayong wisdom at discernment na nanggagaling sa salita ng Diyos upang ito ay masawata at biyaya ng Panginoon higit sa lahat. So sa tuwing binabasa at pinag-aaralan natin at binubulay ang salita ng Diyos, idalangin natin na pagkalooban niya tayo ng malalim na paggalang, kasabikan at pag-ibig para dito. Kaya madalas ito ang nagiging hamon sa mga mananampalataya. Hindi sila nagbabasa, nagbubulay o nag-aaral ng salita ng Diyos kasi walang gana. Diba? Hindi ito yung parang natural ng isang mananampalataya o ng isang tao na talagang basahin ang salita ng Diyos. So, maaari tayong magbasa ng iba't ibang mga libro, mga iba't ibang babasahin. Maaari tayong maging abala sa ibang bagay, pero pagdating sa salita ng Diyos, wala tayong gana. Diba? Kaya, bago natin buklatin ang salita ng Diyos, talagang idako ito sa panalangin muna. So, bigyan tayo talaga ng maalab na damdamin para ito ay pag-aralan at pagbulay-bulayan. Dahil ang totoo, marami sa mga mananampalataya nakakalungkot. Matatawag natin na mga mananampalataya, pero may mga iilan. Tila baga walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Kung ito ang magiging buhay ng isang mananampalataya, kung ito ang magiging pattern ng kanyang buhay, na parang wala siyang gana, wala siyang pag-ibig sa salita ng Diyos, maaari din tayo maglagay ng tandang pananong. Di ba? We can put a question mark kung talaga bang totoo ang kanyang pagiging mananampalataya kung walang pagmamahal o talagang walang pag-ibig sa salita ng Diyos. Natatawa kayo sa tandang pananong dahil malalim na Tagalog at hindi yan natural na ginagamit na ng marami, gumamit tayo ng mga medyo malalim na Tagalog, pero paliwanag din natin sa mababaw. Di ba? Ayan. Asa na ba ako? Naano ako sa tandang pananong kasi may mga nakita akong tumawa. Ayun, ando na tayo na kung walang pagmamahal at walang pag-ibig at kung yun ang buhay, yun ang magiging pattern, we can put a question mark kung talaga sila ay mananampalataya. So binabasa ang salita ng Diyos na parang isang ordinaryong babasahin lamang. Walang pagpapahalaga at masabi lang na nakapagbasa. Kaya ang resulta nito, wala din bunga sa kanilang mga buhay. So kung ang salita ng Diyos ay binabaliwala mo, hindi mo binibigyan ng oras, ng panahon, kung ito man ay basahin mo, hindi rin ito talaga magkakaroon ng buhay sa iyo. Anong bagay naman di ba? Anong bagay na iyong ginagawa, kung hindi mo ibinubuhos ang iyong effort, kung tawagin, kung hindi mo pinaghuhusay, kung hindi mo pinagbubuti, hindi rin magiging maganda ang resulta. Ganoon din sa salita ng Diyos.
Sa kabuuan, pinapakinggan ng mga mananampalataya ang tinig ng Diyos dahil ito ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo na magbago at baguhin ang puso ng isang makasalanan patungo sa kanyang kawan. Ito ang tunay na pagbabago sa isang mananampalataya na dati ay nasusuklam at ayaw mapakinggan ang salita ng Diyos, ngunit bilang siya ay bagong nilalang na, ang tinig ng Diyos ay laging sariwa at bago sa kanyang panlasa, nagsisilbing kaaliwan at kasabikan na kanyang laging mapakinggan. So nawa, ito ang maging buhay natin. Ito ang ating malakaran bilang tayo mananampalataya. Tayo mayroong kasabikan sa kanyang salita. Talagang ito'y laging sariwa sa ating mga pandinig. So hindi siya nakakasawa ang salita ng Diyos. Di ba? Sa ating ikalawa, bakit kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa o mga mananampalataya? Ito ay patunay lamang kung gaano at higit na makapangyarihan at kadakila ang Diyos upang kanyang makilala ang kanyang mga tupa. So hindi ito basta-basta kilala lamang, bagkus lubusang pagkakakilala. Kanina sa Sunday School, ginamit yung teksto na Ephesians 1:4. Ito rin yun Inaisama ko din yun sa aking outline. Kaya ang sabi dito kasi sa aking ginawa, bago pa italaga ang sanlibutan, alam na ng Diyos kung sino ang kanyang mga tupa. So ibig sabihin, alam na ng Diyos ang kanyang mga iniligtas. Bago pa ang sanlibutang ito ay kanyang gawin. Diba? Ito ay dahil sa kanyang soberanong pagpili. So yun nga, the election. So, basahin ko na lang din, Ephesians chapter 1 verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So before the foundation of the earth, pinili na ng Diyos ang kanyang mga tupa, pinili na ng Diyos ang kanyang mga tao. Sa makatuwid, kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa dahil siya mismo ang pumili sa kanila o sa atin na mga mananampalataya. So pag isang bagay, may mga ibang bagay tayong nais, meron tayong gusto, meron tayong gustong aso, o ano man yan, mga bago, ano man yung gusto natin sa buhay, o mga sapatos yan, pag talagang meron tayong gusto, talagang alam natin paano natin ito pipiliin, paano natin ito makukuha. Bakit din kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa? Dahil walang mas makahihigit na makakakilala sa kanyang mga anak o hindi ang kanyang magulang, ang ating Ama na nasa langit. O ito, mga magulang, siyempre, tayo yung mga anak natin, kilala natin yan di ba? So kahit na siguro ang anak ay madami, ang magulang talagang kilala ang kanyang mga anak, kahit iba yan ng personalidad o ng mga kostumbre. Kostumbre pag-uugali, character. Hindi po ba? So sabi ng John chapter 1 verses 12-13, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Ibig sabihin lamang, kung tayo ay anak ng Diyos, siya ang ating Ama. Dahil nga, itong talata na ito, na John chapter 1 verses 12 and 13, sa maraming panahon na, marami ng panahon hanggang ngayon, ginagamit itong talata na ito para talaga angkinin na ang pagpili o ang kaligtasan o ating pagtindig sa Panginoon batay sa ating kapasyahan. Itong talatang John chapter 1, 12 and 13 na ito, talagang gamit na gamit ito sa some evangelical churches na ang ating kaligtasan ay buhat sa ating sariling pagpapasya. Kailangan, basahin din natin yung talata 13. So verse 13, di ba?
So sa tuwing ibinabasa natin itong John chapter 1 and 12, wag lang dun tumigil sa 12. So basahin natin hanggang 13. So sabi dito, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Na malinaw na pinapaliwanag ng ating pagiging anak ng Diyos, ang ating pananampalataya, ang ating pagiging tupa, ang pagkapili sa atin ay hindi batay sa ating kalooban, ngunit walang iba kung hindi sa kalooban ng Diyos. So tandaan natin na ang ating kaligtasan, ang ating pagtindig sa Panginoon ay hindi dahil sa ating sariling kapasyahan, kundi dahil ito sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kanyang pagpili sa kanyang mga tupa, buhat noong paman. Ang tinig ng Diyos ang nag-udyok sa mga mananampalataya upang sila'y sumunod at magpasakop sa Kanya. At bilang kilala ng Diyos ang Kanyang mga tupa, alam niya ang lahat-lahat sa kanila. So tayo, mga tupa, iniligtas ng Panginoon, alam talaga ng Diyos, kilala niya tayo. Bawat sa atin, kilala ng Diyos. Bago pa natin maisip, bago pa natin maramdaman, o malaman, o gawin ang isang bagay, ito'y alam na ng Diyos. Maging ang ating mga nais at kahilingan, bago natin bigkasin ang panalangin, bago nga natin maisip ang panalangin, ay alam na ng Diyos kung ano ang ating sasabihin, kung ano ang ating ipapanalangin. At alam din ng Diyos kung paano niya ito tutuparin at tutugunan. Ganyan kakilala ng Diyos ang kanyang mga tupa. Wala tayong maililihim o maitatago man sa Kanya. Tayo'y hubad at lantad sa harapan ng ating Diyos. Kaya tayo'y magsilbi rin itong paalala na tayo'y maging maingat sa ating buhay bilang mananampalataya. Sa ating mga kinikilos, sa ating mga sinasalita, maging sa mga pagkahulog sa kasalanan, alam ito ng Diyos. Pinagsisisihan at humihingi ba tayo ng tawad patungkol sa mga ito. Ganun na lamang kakilala ni Kristo ang kanyang mga tupa, paano naman kaya tayo bilang kanyang mga tao? Gaano natin kilala ang ating mabuting pastol na si Kristo? Pinagsusumikapan ba natin at sinasamo at inaasam na makilala natin siya o mas higit na makilala pa sa ating buhay at sa paglakad ng ating pananampalataya? O nagiging sapat na lamang si Kristo o nagiging sapat na lamang ang Diyos na mabait, mabuti? Totoo naman ito. Lahat nakatangian ng Diyos. Paano naman kaya ang katuwiran at galit ng Diyos at ang kanyang puot laban sa kasalanan? Ang kanyang kayang kabanalan. Alam din kaya natin ito? O gaano ba natin talaga kilala si Kristo? O talaga bang inaasam natin na makilala ang mabuting pastol na ito? Mga kapatid, pagbulay-bulayan natin, nanawa lumago tayo sa tunay na pagkakilala sa ating Panginoon kay Kristo. Nawa ito ay taglayin ng bawat tupa, bawat mananampalataya na makilala nila, makilala natin ang mabuting pastol na sa atin ay nagligtas. Sa ikatatlo, bakit sumusunod ang mga tupa o mananampalataya sa Diyos? Malinaw na isang marka ng isang mananampalataya ang maging masunurin o sumunod sa Diyos bilang kanyang punong pastol. Ang ating pagsunod sa Diyos ay bunga ng kanyang ginawang pagliligtas sa atin. So, kung hindi tayo iniligtas ng Panginoon, kung hindi tayo nilingap ng Panginoon, hindi rin tayo susunod sa Kanya. So, wag nating isipin na kaya tayo sumusunod sa Diyos ay dahil sa ating sariling kakayanan. Kung hindi ang ating pagsunod, bunga yan ng kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Ito ay biyaya.
Ito din ay pagpapakita na kinikilala natin siya bilang hari ng ating buhay. So si Kristo, siya ay hari, hindi lamang sa Panginoon, hindi lamang siya Diyos, kundi siya ay hari. So pag sinabing hari, sa ating buhay, siya talaga ang masusunod. So kung ano man ang sabihin niya, kailangan natin sumunod at magpasakop. Kaya nakakalungkot din na sabihin ng isang tao na siya, o sasabihin ng isang mananampalataya na kay Kristo siya, pero pagdating sa mga utos, walang pagsunod at pagpapasakop, sarili pa din ang nasusunod. Sumusunod ang isang mananampalataya sa Diyos dahil ito ay pagpapakita din naman ng kababaang loob na kinikilala natin na hindi tayo ang dapat maghari sa ating mga buhay, bagkus walang iba kung hindi si Kristo lamang. So ang obedience ay pagpapakita din niya ng kababaang loob dahil hindi madaling sumunod. Dahil ang ating natural ay ayaw nating sumunod sa kahit sino paman. Ayaw natin mapasailalim sa otoridad ng sino man. Dahil tayo nga, ang kasabihan nga ako ang hari ng aking sarili. So ako ang masusunod. Hindi ganyan ang isang mananampalataya. Hindi ganyan ang isang tupa na sumusunod kay Kristo. Tayo susunod at magpapasakop sa kanyang mga salita. Ano pa? Sumusunod ang isang mananampalataya sa Diyos dahil nagtitiwala siya dito. At hindi siya tumitingin sa kanyang sariling kalakasan o kagalingan man. Dahil alam naman natin na wala ang sino man sa atin ng kalakasan o kagalingan. Dahil lahat ng ito ay biyaya lamang ng Diyos. So ibig sabihin, ang pagsunod din magpapakita yan na nagtitiwala ka sa Diyos. Siyempre, hindi kung tayo susunod sa isang tao o sabihin natin sa ating bilang mga anak sa kanilang magulang, sumusunod tayo sa mga magulang natin dahil nagtitiwala tayo na ito para sa kapakanan natin, para ito sa kabutihan natin. Mas talong higit sa Panginoon. Di ba? Dapat tayong sumunod at ito yung nagpapakita ng pagtitiwala. Kaya nga sa himno, trust and obey. Lagi yung magkasama. Hindi yan mapaghihiwalay. So kung ikaw talagang nagtitiwala sa Panginoon, ikaw ay susunod. At kung ikaw ay susunod, nilalagay mo ang pagtitiwala mo sa Kanya. Tandaan natin na ang pagsunod sa Diyos ay lagi ngayon. O sa lalong madaling panahon. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin yung delay obedience. Kasi, delay obedience, still disobedience. So ang tunay na pagsunod sa Panginoon, laging ngayon. Hindi tayo maghihintay ng mamaya, hindi tayo maghihintay ng bukas. So ano man ang sinasabi ng salita ng Diyos, ano man ang kanyang ipinaparating sa mensahe ng Ebanghelyo, bilang mga tao ng Diyos, bilang mga tupa, tayo susunod. At hindi tayo magdadalawang isip o magdadalawang salita na hindi ako susunod. So laging ngayon ang pagsunod natin sa Panginoon. At higit sa lahat, bakit sumusunod ang mga mananampalataya sa Diyos? Dahil ito ang katangian ni Kristo. Mismong si Kristo, mismo ang anak ng Diyos, talagang nagpasakop at sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Walang pinalampas na utos si Kristo. Tinupad niya ang lahat ng kautusan hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. So sa ating pagsunod, wala tayong ibang batayan. Wala din tayong ibang titingnan. Hindi natin pwedeng maging batayan o tingnan, si kapatid na ganito, masunurin. Gusto ko siyang gayahin. Gusto ko maging tulad niya. Maganda rin naman yun para meron tayong inspirasyon. Pero higit sa lahat, ating batayan sa pagsunod, hindi ang sino man. Ang ating batayan ng pagsunod, si Kristo. Dahil si Kristo mismo, masunurin. Nagpasakop sa kalooban ng
Ama. At yun nga, buong kautusan, nasunod niya yun. At yun ay para sa kaligtasan ng kanyang mga tupa. Totoong mahirap, ngunit sa biyaya ng ating Diyos, ito'y magagampanan. Lagi nating isalang-alang biyaya ng Diyos lahat Kasi talagang mahirap. Mahirap sumunod, mahirap na magtiwala, mahirap ang kababaang loob na taglayin. Sa biyaya ng Diyos, ito ay ating maisa sa katuparan. Iasa natin lahat sa Panginoon. At sa kahuli-hulihan, tayo sumusunod dahil si Kristo ang sa atin ay naguudyok din at naglalagay sa ating mga puso ng pagnanais upang gawin ang kanyang kalooban. So sa ating pagsunod, tandaan din natin mismo ang Panginoon ang naguudyok din yan at naglalagay sa ating mga puso na nagawin natin ang kanyang kalooban. Kahit walang maipagmamalaki ang sinuman, dahil sa ating pagsunod sa Diyos, may Kristo na nauna na ginampanan ang lahat at ganap at lubusan ang kautusan. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. Nakasunod ako sa Panginoon. Sinusunod ko siya. Lahat yan, biyaya ng Diyos. Biyaya yan ng Panginoon. At sa ating aplikasyon, ito ay nahahati bilang sa mananampalataya at sa mga wala pa sa Panginoon. Para sa mga mananampalataya, tayo mapalad at nababilang tayo sa kawan ng Diyos. Tayo kanyang naging mga alagad na pinag-alayan ng kanyang buhay. Bagamat tayo din ay hinahalin tulad sa mga katangian ng isang tupa. So ano ang mga katangian ng tupa? Mahihina, mahirap makaunawa, at laging naliligaw. Ito ang kabutihan. Tayo ay may dakilang pastol, si Kristo, na sa atin ay nagbibigay ng kalakasan sa ating mga kahinaan, nagbibigay karunungan at unawa ayon sa kayamanan ng kanyang mga salita, gumagabay at umaakay patungo sa kanyang landas. Nagtuturo, nagtutuwid o nagdidisiplina bilang isang ama. Nangangalaga at nagpoprotekta laban sa banta ng kaaway, Satanas at ng kasalanan. At higit sa lahat, nagbibigay ng awa at biyaya. Nagmamalasakit at nagmamahal. So hindi malupit ang ating pastol na si Kristo. Nagmamalasakit siya at nagmamahal sa kanyang mga tupa. Pakinggan natin ang tinig at salita ng Diyos. Kilalanin natin siyang Diyos at Hari ng ating buhay dahil sa ganitong paraan. Kung kinikilala natin ang Diyos na Hari at Diyos ng ating buhay, wala tayong dahilan upang hindi tayo sumunod sa Kanya. At kung tayo susunod kay Kristo, katulad ng isang tupa, na palaging nakasunod sa kanyang pastol, kasi ang pastol talagang yan, asahan mo, pag ikaw ay nakita ng mga tupa na inaalagaan mo, talagang kasunod ka niyan. Diba? So kung tayo susunod, katulad ng mga tupa, hindi tayo mawawala o maliligaw man. So ibig sabihin, kung tayo nakatuon lamang kay Kristo, hindi tayo mawawala o maliligaw man. Dahil meron tayong, at alam naman natin na ito ay katiyakan na kailanman hindi pababayaan mawalay ni Kristo ang kanyang mga tupa sa kanyang kawan. So hamon din itong maituturing sa atin, mga kapatid. Sinasabi din ng tinig ng Diyos na kailangan nating magpatawad. Kailangan din natin magsisi sa ating mga kasalanan. Sinasabi rin ng tinig ng Diyos, kailangan din nating mamuhay sa kabanalan at katuwiran. Sinasabi din ng tinig ng Diyos na mahalin natin ang ating kapatid kay Kristo. Ito ang tanda ng pagmamahal mo sa Kanya. Nawa, dinggin mo ang tinig niya, kalakip ang tunay na pagsunod ng may kababaang loob. So ang tinig ng Diyos nawa ay nangungusap sa atin, sa ating kalagitnaan ngayon. Nawa ang salita niya
na ating binabasa at pinagbubulay-bulayan, talagang ninanais natin na ating malakaran. So, dinggin natin ang tinig ng Diyos. Sundin natin ito. Magpasakop tayo ng may kababaang loob. At para sa mga wala pa sa Panginoon, kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga tupa, o bilang mananampalataya, kaibigan, hindi ka tupa ng Diyos dahil hindi mo pinapakinggan at sinusunod ang kanyang salita. Iba ang iyong pinapakinggan, hindi ang tinig ng Diyos. Iyong dinirinig, ang tinig ng dyablo, na patuloy kang magkasala at mamuhay para dito. Kung kilala ng Diyos ang kanyang mga tupa, kilala din ng Diyos ang mga kambing. Paano hindi niya makikilala ang mga kambing? Sila'y lapastangan. Diba? Nananatiling nagre-rebelde at talagang umaayaw sa kanyang otoridad. At ito ang dahilan kung bakit hindi sila sumusunod sa Diyos. So asahan natin, ang mga mananampalataya, hindi talaga yan susunod sa Panginoon. Ang mga hindi mananampalataya, ay hindi talaga yan susunod sa Panginoon. Dahil ang naghahari sa kanila, ang tinig na kanilang pinakikinggan, ay ang tinig ng dyablo. So sila isang kambing na nanunuwag, pilit na sinusupil ang katotohanan ng Diyos, at masuwayin sa kanyang mga batas. Kaibigan, hindi mo kayang makaalis sa kawan ni Satanas. Nababalot ka at pinaghaharian ng iyong kasalanan. Ngunit ang katotohanan din naman, paanong kinaawaan niya at binigyan niya ng biyaya ang kanyang mga tupa na, ikaw din kaibigan na nakikinig ng salita ng Diyos. May biyaya at may awa pa rin ang Panginoon. Bukas pa ang pintuan para ikaw ay makapasok pa sa makipot na daan. Ano ang dapat mong gawin? Ito ang panawagan ng Ebanghelyo. Itong mabuting tupa na ito, namatay. Itong mabuting pastol na ito ay namatay para sa kanyang mga tupa. Bakit? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran para sa kasalanan. Ito ang nais kong sabihin sa iyo, kaibigan. Ito ang iyong panghawakan. Ito ang iyong pagkatiwalaan. Ito ang iyong sampalatayanan. Na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, kailangan mo si Kristo na siyang tanging tagapagligtas mo. Kailangan mong magtiwala sa kasapatan ng ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, sa dugo na dumanak doon, na dumaloy doon, para linisin ang iyong kasalanan at para ito ay patawarin. Kailangan mong pagkatiwalaan ang kanyang katuwiran at nawa ito ay madamit din sa iyo. So kailangan natin ng katuwiran, ngunit hindi sariling katuwiran na nagmumula sa atin, wala tayo nito. Kailangan natin ng katuwiran ni Kristo. Kailangan mo ng katuwiran ni Kristo. Kaya nawa, ang panawagan ng Ebanghelyo ay hindi magbabago. Ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Ito ay iyong talikuran at ariin mo at tanggapin mo bilang Diyos na tanging tagapagligtas ay si Kristo lamang. Sa ganitong paraan, mapabilang ka sa kanyang kawan. Mapabilang ka sa kanyang mga tupa. At nawa, ito nga ang maghari at iyong maranasan sa mga oras na ito. Tumugong ka sa panawagang ito habang si Kristo ay isang mabuting pastol pa at hindi pa itinataas ang kanyang kamay upang maging isang matuwid na hukom. Dahil darating ang panahon, ang mabuting pastol na ito ay maghahatol. Maghahatol sa mga kambing na patuloy na hindi kumilala sa Kanya bilang Diyos. Nawa ay maranasan mo ang kaligtasan na inaalok ng Ebanghelyo. Tayo pong lahat ay manalangin. So aming Panginoon,
Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil pinakita mo, sinilarawan mo na ikaw ay mabuting pastol sa iyong mga tupa. Hindi namin maiaalis, O Panginoon, na kami bilang mga tupa mo, may mga panahon at pagkakataon na lumalabis at tila baga nakakalimutan na ikaw ang aming pastol na dapat na masunod at maghari sa aming mga buhay. Ngunit dahil sa kasalanan o nananatiling kasalanan sa amin, ito ay nagiging dahilan upang kami ay mawalay o maligaw man. Ngunit kami patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Dahil tunay nga, O Panginoon, na ang iyong mga tunay na tupa, kailanman ay hindi mawawalay sa iyong kamay, sa iyong kawan. Kaya nagpupuri kami, O Diyos, nawa ay mas palaguin mo kami bilang iyong mga iniligtas na asamin namin na makita ang Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. At sa aming mga kaibigan, nawa nangusap ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Sa araw na ito, na dalawa lang naman ang uri ng tao sa mundong ito. Mga tupa o mananampalataya na sumusunod at nagpapasakop sa iyo, o mga kambing na patuloy na sinusuwag at tumatanggi sa iyong salita, sa iyong pagka-Diyos. Nawa, maawa ka din sa kanila. Nawa ang salitang ito, pangangaral ng Ebanghelyo, ay kasangkapanin mo upang magligtas ka pa, maghirang ka pa ng mga kaluluwa na mapapabilang sa iyong kawan. Tulungan mo kami, O Panginoon, na mas lalo pang tumindig para sa katotohanan at sa salita ng aming Panginoong Jesucristo. Maingay ang tinig ng mundo. Maingay ang tinig ng kaaway. Ngunit Panginoon, tulungan mo kami na ang tinig mo lamang ang aming madinig at ito ay aming masunod. At ito ang aming malakaran. Kaawaan mo kami, kahabagan mo kami. At salamat sa buong maghapon na ito, narinig namin ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ito'y mabuti para sa aming kaluluwa. Kailangan namin ito. Kailangan namin ang iyong salita. Kailangan namin ang pangangaral ng Ebanghelyo sa aming mga buhay. Nawa, O Diyos, patuloy kang kumilos sa iba pang gawain. Sa linggong ito, dinadalangin namin ang iba pang pangangaral, lalong-lalo na ang OFW mamayang gabi, na mapatuloy na maitaas at mapangaralan ang iyong pangalan sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.